Hello Capricorn, what's you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ngayon kung ano ang meron sa iyong kapalaran. Victory at tagumpay ang nakikita sa iyong karir, sa iyong trabaho, sa iyong pinansyal, pero nawawalan ka ng balanse. Lalong-lalo na sa pagdedesisyon sa pera. Dahil maraming nakakalitong sitwasyon, marahil ikaw ay nape-pressure. Dahil dyan kailangan mong mai-priority. Maaaring nahihirapan kang magdesisyon dahil sa iyong mga ginawa sa nakalipas. May mga selebrasyon o pagtitipon-tipon at may ini-o-offer sa iyo dito na nahihirapan ka rin magdesisyon dahil sa mga past issue. At maaaring may pagkagastusan ka ng malaki kaya nahihirapan ka sa iyong mga choices. At may nahuhumaling sa mga material na bagay. May maganda at stable ang karir. Pero naandyan pa rin ang takot mo para sa iyong kinabukasan. Nandito rin yung pakiramdam na nag-aalinlangan i-share o mag-open, lalong-lalo na pagdating sa iyong karir. Nandito rin yung laging pag-aalala na baka mawala ng trabaho. Kaya minsan nagiging ganito ka sa pera. Meron din naman nawawala ng control dahil sa pagiging materialistic. At para naman sa may mga sariling business, success ay nakikita. At ang iyong inaasahan na bayad ay matatanggap na rin. May naghahanda na rin para sa pagtanda o retirement. Kaya naman naghihigpit na sa pera. Maaari ding magastos mo ang iyong pinag-ipunan o iniipon. At may mga opportunities na dumating sa iyo na siyang nakakapagpalito sa iyo ngayon. Hindi ka gaanong makapag-focus. Limitahan mo lamang ang iyong mga gusto. Yung kaya mo lamang i-manage, lalong-lalo na sa iyong trabaho, sa iyong mga pinapangarap. Mabuting magdesisyon ng naaayon sa iyong pangangailangan. Pagdating din sa mga investment, pag-isipang mabuti. Page of Cups. Maaaring nakatanggap ka ng masayang balita o magandang balita. Nandito rin ang mga engagement, pregnancy, o mga proposal. Magandang balita para sa mga inaplayang trabaho o para sa mga hinihintay na promotion. Kung hindi ka naman nagiging masaya sa sitwasyon ng iyong career, take action sa mga gusto mong marating. Hindi yung puro nasa isip lamang o balak. The Fool. Kailangan mong mag-ingat sa iyong mga gagawing desisyon. Huwag magpabigla-bigla. May experience mo din mag-travel, makarating sa mga hindi mo pa nararating na lugar. At ito na ang iyong new beginnings, Capricorn. Kaya maging maingat sa pakikipagsapalaran. Bagamat maraming hindi makakaintindi sa iyo, ipagpatuloy mo lamang, pero mag-ingat. At maging matalino sa pag-research ng mga opportunities. Litong-lito ka talaga, Capricorn. Two of Pentacles na upright, nandito na ang reverse. Financial stress, financial decisions ay kailangan. Naghahanap ka ng balanse sa iyong mga gusto o sa iyong mga plano. Mag-decide ka kung ano talaga ang gusto mo. Ang pagkalito mo sa iyong kasalukuyan ay siya nagiging dahilan ng iyong anxiety or stress. Puro magagandang balita ang nakikita dito sa iyong sitwasyon ngayon. Huwag mong kontrolin ang mga bagay-bagay o maaaring sa iyo may kumukontrol at may kakayahan ka naman, masterin mo ang iyong emotions. Huwag mong pabayaan na yung takot ang siyang maging dahilan ng iyong failure. At dahil dyan, balanse rin sa iyong relasyon, sa iyong person, sa iyong pamilya, sa pakikipagkapwa.
Kailangan ang fair na pagtrato. Mag-focus sa future, huwag sa mga problema sa nakaraan. Dahil nakikita dito may nag-i-stay pa rin sa nakalipas, nakaranas ng mga pang-aabuso. Hindi nagiging masaya dahil nandyan na yung comparison, pagkukumpara sa mga nakalipas na relasyon, sa pagiging possessive, pagsaselos, masyadong controlling ang person. Kung hindi ikaw ito, maaaring ang partner mo. Negative ang epekto nito sa inyong relasyon. Kung nagkamali ang iyong person, patatawarin mo ba siya o mag-move forward ka ng mag-isa? O maaaring natatakot ka ng makakilala ng bago, na siya nagiging dahilan ng iyong takot sa pagbabago, nadidisappoint dahil sa mga choices sa iyong relasyon, sa iyong mga gusto, sa iyong mga desisyon, sa iyong mga mahal sa buhay. Para sa mga LDR, protektahan nyo ang inyong relasyon para wag masira o mawala. At para sa mga nagkakaroon ng depression, sa health issue, sa relasyon, unti-unti ring malalampasan ang mga issue, ang mga insecurities. Magkakaroon ka ng panibagong lakas at tiwala sa iyong sarili. At kung meron kang hinihintay na desisyon, magkakaroon ng clarity. Kung nagkakaroon ng problema sa relasyon, may expose na ang mga lihim. At para sa mga single, huwag mong ignorin ang iyong potential partner. Mag-ingat din sa idinidate o sa pakikipag-date. Kilalanin, kilatisin mo ng mabuti. Lalo na kung ito ay nakilala mo lamang sa social media. Madaling sabihin na ako ay single. Nandito pa rin yung kalituhan sa relasyon. Meron litong-lito na sa karir at trabaho. Meron pa rin litong-lito sa relasyon. Naandyan na rin yung iba na natutokso sa mga hindi magagandang gawain. Natutokso kahit may pamilya na. Sumisimbolo ito ng pakikipagtalik kahit walang pagmamahal na namamagitan. At yung iba sa inyo nagiging sunod-sunuran, nagiging malambot, o maaaring may natutokso sa isang taong independent. Mag-ingat din sa makikilala. Dahil ang tunay niyang karakter ay hindi niya ipapakita sa iyo. Five of Pentacles. Maaaring sa pamilya niyo, merong hindi fair na pagtrato. May mga favoritism. May nakakaramdam din na nire-reject ang nararamdaman. Ito ay pag-i-struggle din dahil iniwanan o pag-aabandona. Mag-i-struggle, magkakaroon ng skandal, dahil magkakaproblema sa isang bata. Maaari pa itong pagsimulan ng hiwalayan, separation o divorce. Diyos ko. Speaking, Capricorn. Meron din naman isang pamilya na magkakaroon ng balita about sa pregnancy. Positive energy ang hatid nito kung ang isang pamilya ay masaya. Pero para sa mga may third party, maaaring magkaroon ng problema dahil sa isang bata. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, marireveal ang katotohanan. Ang Ten of Pentacles na upright ngayon ay reverse na. Ito ay mga insecurity or divorce. Base na rin sa mga problema sa pamilya. Problema sa mga material na bagay. Maaaring pinagtatalunan nyo palagi ang pera ngayon. Meron ding ikakasal lamang dahil lamang sa pera. Magpapakasal lamang dahil sa bata. Confirm, ito ay pregnancy, fertility, pagiging isang ina, pagiging isang mabunga. May makakaramdam na lalalim ang pagsasama, pagmamahalan. Meron din naman makakaranas ng problema dahil sa isang bata. Kung hindi pa ready maging isang magulang, mag-ingat. At dahil dyan nakikita rin sa iyong near future, nandito yung pagmamadali. Lalong-lalo na pagdating sa usaping relasyon. Ang bagong relasyon ay maaaring mauwi na sa kasalan. At kung ikaw ay magta-travel, may makikilala ka, Capricorn. Nandito ang Ace of Wands at reverse na Ace of Cups. May makakapag-travel din dahil sa trabaho. Kinakailangan din dito ang patient, Capricorn. Dahil magiging mapaglaro ang sitwasyon. Kaya bago umaksyon, pag-isipan munang mabuti. Huwag makipagsapalaran sa pag-i-invest, hindi magandang timing. Huwag magmadali, Capricorn. Huwag magmadaling kumita ng malaki.
at may darating sa iyong balita na siya magiging dahilan ng iyong galit or kalungkutan, mawawalan ka ng gana o wala ka sa mood makipag-usap sa ibang tao. Kung magkakaroon ng problema lalong-lalo na sa iyong relasyon, maging maingat dahil maaari magkaroon ng kanselasyon ang mga binabalak o pinaplano. At kung ikaw ay uutang o maglo-loan, maaaring hindi maganda ang magiging balita. Nine of Pentacles at the Magician. Ganun pa man, may kakayahan kang baguhin ang mga sitwasyon, Capricorn. Kaya mo mag-manifest para maging makatotohanan ang mga gusto mo. Determinasyon pa rin ay kailangan. Focus lamang, Capricorn. Kailangan ma-motivate mo ang iyong pakiramdam. Now is a time to go for what you really want. Marami mang obstacles na susupungin o paparating, you will be successful. Maging emotional ka man, Capricorn. Ganon din sa mga sports or competitions mo sa buhay. Pahanapin mo lamang dito yung balanse ng iyong puso at isipan. Sa mga pag-aalala, focus lamang, Capricorn. Two of Cups. Tingnan mo naman. Pakikipagkasundo, pakikipag-usap, pagkakaroon ng connection, attraction, mga engagement, mga proposal at respeto o pagtanggap sa pamilya, sa kaibigan, sa partner, sa relasyon, o sa trabaho, sa iyong career. Magkatulad ang gusto nyong mangyari. Financially, balance. Huwag masyadong magastos. Ganon din sa usaping pregnancy, maaari pa itong kambal. Five of Cups, kaya huwag mawawala ng pag-asa, Capricorn. Ano man ang mga challenges na dumarating sa atin, huwag mawawala ng pag-asa. Hindi katapusan ng lahat. Okay? Nothing will come of this situation. No. Nothing will come of this situation. Maaaring ito ay hindi maganda o magiging maganda. Halimbawa, ang katanungan mo ay tungkol sa relasyon. Kung gusto mo ng bagong relasyon, mag-adjust ka sa iyong expectation. O baguhin mo ang mga gusto mo pagdating sa relasyon. Remember, Capricorn, the cards can only predict what you are currently creating. Kaya mong baguhin ang mga behavior mong hindi maganda at mga gusto mong mangyari o mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kaya naman kung may mga kahilingan ka, ipaubaya mo sa itaas. Basta maniwala ka na lahat ng gusto mo ay maaaring makuha mo. Napakaganda naman na mensaheng ito, Capricorn. Kaya naman dumako tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo ito ang mga mensahe para sa iyo, Capricorn, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod, at panghuli, at ito ang iyong magandang pagbasa ngayon, Capricorn. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pong muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!